Ayan na, nakalagay na. Yes. Alright. Yeah. Ito ang ating demo. Kaya ipasok na ang ating demo. Yeah, ipapay, pichapay. Mahigit na 4 na dekada na ang pinagtatalunan ng ganitong mga kulay. Ang ilaw at ang pula. Kanina ba kayo sasanib? Di ba kayo nagsasawa? Tingnan natin kung anong kailangan yung pagpilian o baka may pangatlo pa. Tapos sunod, magandang umaga. Sa episode na ito, ipapakita natin ang mga features or functions ng 2024 Toyota Wigo E Variant CVT na kung saan dito natin makikita ano ang experience natin sa pagmamay-ari ng ganito. Kaya ipasok na ang demo. Ang una nating ipapakita ay ang pag-start ng makina at pati na rin ang tunog nito. Dito naman tayo sa pagde-demo na pag-start ng sasakyang ito, Toyota Wigo. Meron tayong susi, isasaksak natin sa keyhole, ang ganito. Tapos ang dalawang click, 1, 2, at yung pangatlo, yun na yung start. Make sure lang na naka-park ito at naka-handbrake. Parang ganito. Yan ang tunog na pag-start. At sound check natin. Tara, punta tayo sa likod. Diba? Very okay. Narinig nyo yun? At yan na po ang ating demo. Kaya ipasok na naman ang susunod na demo. Dahil hindi kayo nagbabasa ng manual, kami ang nagbabasa ng manual para sa inyo. Para hindi na kayo napupuyat. At kami ang napupuyat kakabasa ng mga manual na katulad nito. Ang kakapal eh. Ang Wigo ay kilala sa maliit ang size na kahit saan pwede nating masiksik at madali imaniobra sa mga parking at iskilita kahit papano. Kaya sinubukan natin ito i-U-turn sa mismong tapat ng bahay namin. Dito na naman tayo sa isang demo. Titignan natin kung makaka-U-turn sa maliit na kalsada. Tulad nito ang ating sasakyang pangkalawakan, ang Wigo. Tara, papasok na tayo at i-U-turn natin dito. Pumasok na ako at i-U-turn natin. Atras muna tayo para todo ang kabig. Yan, tandaan sa mga nan at meron naman siyang sensor. Todo rin ang kabig. Todo to. Todo na to. At dito na nga po At meron tayong music. Meron natin ang music. Kitang-kita nyo ako na nag-U-turn. Ingat lang kayo. Kasi may mga ayan na. Abang ka na. Alam nyo, pwede palang mag-U-turn. Yan, naka-U-turn na tayo. At syempre, very okay. O, di ba? Ganun kadali mag-U-turn sa maliliit na kalsada sa maliliit na kotse tulad nito. Yeah, magandang gabi na naman sa inyo. Ako wala naman si Solid. At nandito tayo sa ating portion na dinedemo natin ang Toyota Wigo na kulay yellow. Ang Wigo ay madaming safety features. May dual airbag sa front, naka-ABS, meron ding traction control at iba pa. Pero dito, natuon ang matinding pansin ko sa seatbelt warning niya sa pasahero. At ito ang ipinasok natin na demo. Yes, Mike, ito ang seatbelt demo natin dito sa Wigo. So yung seatbelt meron siyang sensor na. Kasi kapag walang nakasakay, hindi siya hindi naman natunog. Parang ganito. Andar tayo. Andar. Tingnan mo tama yung motor.
walang nag-i-indicate dito. Masyadong mababa ang manibela ko. Wala po akong kasakay sa aking dito sa passenger na to. Pero walang nag-i-indicate na nakatanggal ang seatbelt. Labas muna tayo. Kasi dito sa subdivision namin, parang sagada. Sigsag ng sigsag tayo. Ito yung mga nakapark na mga sasakyan. Wala kasi kami mga garahe. Garahe ay kalsada. Ay, ganda o kulay green, no? Wow, kulay green na ano yun, no? K-van, K-car. Ito K-car din to eh. Kaliit na car. K-car. Kaya K yan, kaliit na car. Wala na naman ang pagka-tito jokes na. So, ibababa natin yung imaginary friend. Walang nag-i-indicate na walang seatbelt kasi wala akong kasakay dito sa kanan. So, masasakayin na natin ang ating pasahero. Lipad ka. Ayan po, wala siyang seatbelt. Nag-i-indicate na. Nakakapag-funny oh. Kanina wala namang pero may nagbi-blink na agad. Kaya, diba? Kapag may nakaupo, nagbi-blink na nag-i-indicate na walang naka-seatbelt. Hindi naka-seatbelt ang ating pasahero. Pero pag umandar na tayo, doon na mag-iiba ang storya natin. Nag-indicate na po ang kanyang seatbelt. Kaya wala po siyang seatbelt. Yan po ang ibig sabihin niya. Ayun, kapag nag-seatbelt na siya, sinaksak ang seatbelt, mawawala po ang tunog at indication. Yan. Pero kapag wala rin sakay, wala rin indication yung seatbelt warning natin. Walang naka-seatbelt sa pasahero natin. Yan po ang ating demo ng seatbelt indicator ng right passenger natin. Tara na sa susunod na demo. Ewan ko lang talaga, baka ako lang ang first time na nagkaroon ng kotse na puro beep-beep ang mga naririnig mo. Jollibee. Tayo mga... Kasi may mga ayan na. Nag-vlog tayo! Nag-vlog tayo sa umaga, nag-vlog tayo sa tanghali, at nag-vlog na rin tayo sa gabi! Ako po si Solid at nandito kami sa loob ng maliit na sasakyan. Yeah, papay! Picture pay! Ito natin titingnan kung yung backing sensor niya ay talagang effective. Nag-model tayo ng isang batang ganun kaliit. Tingnan natin kung madidetect siya ng natin, sensor. Tara, paandarin natin ang sasakyan at i-backing natin. Tingnan natin. Okay, reverse natin. Reverse na tayo. At ngayon, nakikita niya na yung bata. Nakikita niya na yung bata. Ayan na. Ayan na. Malapit na. Oh! Oh! Yeah! Galing ah. Tingnan natin ang Daniel's Perwisyo. Tingnan natin kung gaano ka lapit siya. Malayo pa pala. Kasya pa ako. Galing ah. Okay. Tingnan po kalapit at sa liit na bata na to, kitang-kita kahit nakatayo siya sa likod. Ito ang ating demo. Sensitive ang kanyang mga sensor sa likod ah. Effective. Okay, diba? Sa pagpasok sa Wigo ay keyless entry siya, pero dapat mong pindutin ang susi niya. Ipasok ulit ang demo. Sa pagkakataong ito, i-demo natin ang susi. Ito yung unlock at lock. Paano mag-unlock ng kotse na keyless entry? Tulad nito. Ipindutin nyo lang ang unlock button. Mabubuksan nyo na ang kotse. Pati yung likod. Parang ganito, mabubuksan nyo na. Yan, naka-unlock na siya. Sarado nyo ulit. Pindutin nyo yung lock. Ayaw niya. Nakalock na. Yan. Pati dito, nakalock na. Unlock ulit natin. Bubuksan ulit natin ng kotse. Yan. Nakalock yung kotse tulad nito. Pero pag pindot nyo to, ang ganito, ma-unlock na siya. At tayo ay makakapasok sa kotse. Parang ganito. Nakapasok na tayo ng kotse. Kung lalabas naman kayo, ilalak nyo lang ng ganito. Pipindutin nyo lang.
At syempre, lahat ng doors, lahat ng pinto, pati sa likod, ay nakalock. Tara na, sa susunod na demo. Syempre, kapag nilalak nyo yun, iilaw yung mga ilaw niyan. Parang ganyan, hazard light. Parang ganyan. Yan, umiilaw. Ilaw ulit natin. Unlock. Unlock. Umiilaw. Ganon din yung nasa harapan nito. Iilaw din siya ng ganyan. Yan, umiilaw, diba? Oo, okay. LED yan. Naka-LED headlights ang Wigo. Kaya for sure, maliwanag ang paningin mo sa kalsada kapag gabi. Syempre, sa laging vlog ng vlog sa gabi at drive ng drive sa gabi ay talagang very okay ito kapag madilim. Ganyan naman kanya kalinaw ang kanya ilaw. Diba? Malinaw, ha? Dito naman natin titingnan kung gaano kaliwanag ang ating mga headlight. Siyempre, kailangan natin paandarin ang sasakyan. Papasok tayo at papaandarin natin ang makina kasi pag hindi siya iilaw ng ganyan. Ganyan. Hindi nakailaw yung kanyang nasa paandarin natin ng konti at makikita nyo yung kanyang park light, headlight, tapos ang kanyang super bright na high beam light. Yan din yung kanyang hazard. Yan din yung kanyang signal light, left and right. Yeah. Okay? Yan pa picture pa. Park light, headlight, tapos beam light. Ay, naka-beam light. Super beam light. No? Ayan. Kapag hindi kasi naka-under, hindi siya naka-under ng makina. Naka-beam light, hindi under yung park light na parang ano. Ayan. Ganun lang siya. Park light naman nakapatay, headlight, high beam. Ayan. Pero kung may may extra siya. May extra siya na park light. Yung kanyang demo ng kanyang ilaw. Tsaka syempre may passing. Ayan, passing light. Ayan. At syempre, ilalock natin. Ito ang lock. Tut-tut. Oh, diba? Di ko lang talaga alam kapag ang mga nakakasulubong ko ay hindi okay sa kanila ang headlight na ganito. Baka nasisilaw sila. Sorry na, yun talaga ang default na ilaw niya. Paki-comment lang sa baba. Ito ba'y ulawan? Dilawan. Mamili ka. Isa lang ang panig, ang malalalim. Nakakamangha ang Wigo na ito. Sa liit nito para sa kanyang klase ay tila okay siya sa light ng mga lubak na hindi aalog-alog ang mga pasahero at hindi lagpakin ang suspension niya. Ingatan lang talaga ang takbo sa malalalim na lubak at syempre maliit pa rin ang gulong nito at mababa. Kapag nadaan mo sa lubak na malalalim, katulad nito, talagang lalagpak ka. Nakita ninyo ang rough roads natin. Huwag nyo lang ipupush ng konti yung ano natin dito. Ang ating sasakyan kasi ito ay magkakalasog-lasog kahit pa paano. Maliit pa rin yung mga gulong na to at syempre yung kanyang mga shocks. Sa mga likuan, hindi magpapatalo ang Wigo. Stable siya sa mga kurbada, basta tama lang ang bilis mo. At given na wala itong hulihan at hatchback, walang parang feeling na mayahampas sa likod mo. Kurbada, ito ang ating banking. Uy, very okay! It's fun! Ating banking. Sa mga banking na ganito, napaka-stable naman. Huwag lang sa talagang masyadong mabilis, talagang tatalsik ka. Ayan. Ayan mga banking. Alright. Ito, sharp turn. Okay. Mas okay siya. Basta 40 lang. Regulation speed lang sa mga kurbada. Kontrolado mo ang Wigo. Huwag lang siguro 100 at medyo sharp turn, talagang tatalsik ito. Medyo tao din ng konti. Okay ba na ito nagka-traffic na rin kapag marami-rami ng tao, nakakapanipas Dati kami lang ang dumadaan dito. Ngayon ang dami-dami na. Yeah, Papa Video Boy! Ipasok ang demo.
First time ko maka-experience ng CVT. Smooth ang arangkada. Wala kang mararamdaman na may gear shift kasi wala naman talagang gear. CVT ito, kaya parang kagaya lang sa mga scooter, pero dito sa kotse malaking version lang. Sobrang kalma ang arangkada, ay nag-iisip pa siya. Parang nag-iintay ka ng matamis na oo nang nililigawan mo. Char! Pero sa akin, okay lang yun. Syempre, ride safe, slow tayo. At Lunes, traffic. Buti na lang ang Wigo ay isang automatic na CVT. At dito, dinidemo natin na masarap i-drive ito sa traffic kahit papaano. Kahit mga one finger lang, okay na. Ganyan-ganyan lang. Hindi masakit sa hindi masakit sa kamay, literally. Hindi sumakit sa bulsa kasi kahit traffic, hindi lalaklak ng malaking gasolina. Matipid. Matipid compare sa iba. Oo, matipid. Even na yung nag-kotse ka, lalaklak ka talaga. Okay, titingnan natin ang demo natin ng take-off ng CVT. Yan. Oops. Yan ang take-off ng CVT. May mga sumisingit. Make up your mind, please. Ang take-off ng CVT ay siya ay nag-iisip. Ito pa parang scooter. CVT, pareho lang yung kanyang pagkaka-set up. Ito ang traffic ng CVT. Behavior ng CVT ay hindi mo mararamdaman yung gear kasi wala siyang gear. Akala mo parang nakasakay ka lang sa LRT. Na parang sa mga gear na merong gear yung mga kotse, kahit automatic, mararamdaman mo yung RPM na gumaganon. Ganyan. Pero pag CVT, tuloy-tuloy siya hanggang sa ma-reach na yung maximum level ng RPM niya. Tingnan natin ang RFID natin kung meron pang load. Sa huling tingin ko, meron pang 400. Ito na ang take-off na ang CVT. 40 kilometers, gawin natin 60. Yan mo, nag-iisip. Pero walang gear ka na nararamdaman. Yan ang ng CVT. At dagatan natin ay traffic pa rin. Bad trip. Walang mo biyahe. May mga imaginary friends na naman tayo. Hindi ako imaginary ka kasama ko. From 60 tayo, dapat nakaka-100 na. Hindi dahil sa CVT yung mahina, dahil punong-puno ng sasakyan, nakakasunod tayo. Hindi tayo pwede matulin. Sa CVT, mas maganda na naka-gradual RPM ka lang or yung chill-chill lang yung chill-chill lang yung patapak ng gas mo. Kasi mas doon siya tumutulin at nagre-respond. Kaysa yung binigla mo na ganyan, ang tagal, ganyan, tagal niya. Pero sumisipa din naman, pero mabagal compare sa manual. Pero ito kapag ginagradual mo, hindi mo nalalaman na tumutulin ka na ba. Nasa 80 na ngayon tayo. Yan ang demo ng ating CVT. Pero pag nakamotor na 80, Diyos ko, mas sisigaw na. Nakangin lang yun. Well, maganda yung gano'n, nakamotor ka. Ito ang overtaking. Tingnan natin. Malagpasin muna natin at tayo advance mag-signal. Kaya overtaking. Reaching na tayo ng 90. Go 100 na tayo. Okay. Hindi natin ramdam yung abrupt speed. Nakaka-100 na tayo. Yan lang yung ang gas mo ay napakadahan-dahan lang. Para siyang rubber band na ginaganon-ganon ang CVT. Very smooth ang andar niya pag CVT. Brake mo. Yan, walang duda na komportable kapag CVT. Lalong-lalo na kapag traffic. Wala yung kadyot-kadyot. Yan ang masasabi natin sa CVT ng Wigo 2024. Yan lang ang ating isang demo at sa susunod na demo ulit. Akala ng nakakarami kapag CVT mahirap umahon sa matatarik na rampa ng mga parking o bundok. Pero si Wigo maliksi siya sa pag-ahon. Nakaka-surprise talaga. Walang bitin. Basta tama lang ang naselect mong patarik mode doon sa cambio. Alam nyo na yun. At masasabi kong very okay. Dito naman tayo sa may mga magagandang mga controls dito. Ito ay merong tayo mga windows, up and down. Okay, dito rin yung up and down na window natin. Kapag pinindot natin yung ganyan, yun naman yung aandar. Diba? Sa likod. May control dito. At dun sa kabila. Yun. Alright, dito rin. Kapag pinindot mo ng all the way, siya ay mag-automatic. Mag-automatic dito. Ano ba to? Dito tayo nagpa-vlog. Oh my God. Tapos may lock yan. May lock to. Yan. Hindi niya napipindot yung lock. Hindi.
Hindi napipindot. Talagang hindi. Tapos sa lock naman niya, dito sa lock naman niya, yan, centralized po yung lock niya. Wala siyang pindot-pindot na nakaano siya. Yan. So pag ginanon mo lang siya, doon na siya mag-automatic lock yung lahat ng pinto. Ganyan lang. Lock, unlock, lock. Ayak, unlock. O, diba? Lahat yung pinto yun din. Lahat ng pinto. Lock, unlock. Pero kapag binuksan mo yung pinto, mag-unlock lang kasi naka-ganon yun, automatic na ganon, no? Diba? Ganon yan eh. Alright. Yan ang ating demo dito sa mga unlock buttons dito. Nag-pindot natin. Tapos sunod at susunod na naman na demo. Tsaka hindi siya automatic yung ito. Yung lock kapag naka-unlock lahat ng pintuan at tumakbo na kayo ng above 20 or 10 kilometers, mag-unlock siya katulad ng ibang mga sasakyan na may magandang features. Ito hindi, manually mo pa rin nilalak yung nandito. Manually niyo nilalak. Hindi siya automatic na kapag go na kayo, automatic naglalak yun. May ganun eh, may mga ganung kotse. Tulad ng Almerang katabi natin kanina. Yan. Pero ito manual pa rin. Manual po ang mga lock ito. Pero automatic na. Automatic pero lock. Umpisa na tayo nagreklamo. Yan. Ito ating mini demo sa ating mini kotse na Mini Wigo. Sana nagustuhan nyo ang aming munting demo dito sa Toyota Wigo na ito. At kapag nakarating na kayo sa mga dulo ng video na ito, paki-like lang, share lang, subscribe lang, at paposing-posing dito lang sa part ng Alapan. Ako po Solid. Ride safe, slow. Sana nagustuhan nyo ang simpleng pagpapakita ng ilang features ng Wigo natin. Ito po ay base sa mga na-experience natin ng isang buwan na paggamit ng Wigo. Sa mga susunod na episode ulit at lagi nyo pa rin makikita ang dilaw na kulay na sasakyan na ito. Kaya i-like lang, i-share lang at i-subscribe ang mga katulad na episode na ito. At para sa mga bago, pakiclick na rin, syempre, ang mga notification bell dito sa mumunting channel natin. Ako po si Soned, magandang gabi, ride safe, slow. Iya pa picture tayo. Marami nang lumalagpas na motor sa atin kasi madali silang sumingit. Yeah. Nakakami sumingit. Yeah. Tuloy-tuloy lang. Kaya lang, mainit sa labas. Tayo naka-aircon. Yeah. Yan ang iba ng kotse.